What happened YouTube? What happened Chong? Iyon dahil maulan pa rin ngayon ay sisimulan na nating mag-video reaction na lang muna tayo. At syempre busy pa rin po ang ibang team at may mga kanya-kanyang trabaho. Ayan. Ang trabaho ko po ay gumawa ng mga video para sa inyo. Yun, simulan na natin. Ang i-video reaction ko ngayon ay Goosebumps Top 5. Ayan, pa-subscribe po sa kanyang channel. At sana isuportahan nyo rin po ang aming channel Christopher Diwata, What Happened Bella. Yung para sa ating video reaction. Ay simulan na natin to. Huwag panunuorin magsana. Try natin to. Wala ko gano'n napapanood sa kanya. Ay ito ay suggest lang ng aking anak. Simulan na natin to mga chong. Goosebumps Top 5. Night Terrors. Dakota's baby was just 10 months old nang nagsimulang magkaroon ng paranormal activity sa bahay nila. At yun o, buti na lang, pinamigay na ng mga anak ko yung mga laruan nila. Wala nang maglalaro, dadayong ghost. hindi niya alam kung naka-attach ang mga activities na to around her or her baby. Sabi niya na nagigising ang bata sa gitna ng gabi na sumisigaw at takot na takot. May mga pagkakataon din na nakikita niya ang kanyang anak na may kausap. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari sa bahay nang bigla na lang aandar ang laruan ng anak niya kahit wala namang gumagalaw dito. This is what I experienced. Everything makes sense now. So a couple years back, my baby was maybe 10 months old. I already had suspicion that, my daughter started talking to somebody, like saying hi to things that are like 7 feet tall. Everyone says like, oh, it's just a common part of growth, or maybe it's because you and her dad are fighting. I just blew it off. Her toys would just go off by themselves. Hindi lang isang beses ang ganitong pangyayari sa bahay nila. Naulit nang naulit ang ganitong eksena. A toy Parang may kusang pumipindot no? would go off on its own, so she would throw away the toy. And the next day, a different toy would go Sayang naman, kasalanan pa ng toys. off, and it went on for 6 days. I'm about to have my second baby, and toys start going off. One toy goes off, and I'm like, nope, not doing this. I threw it away. And then the next day, Yaman. a different toy went off. And the next day, a different toy, and I threw it away. Each time I threw them away. I'm like, not doing this. For 6 Tinapon at tinapon yung laruan. days, a different toy would go off. Dami niya pang itatapon. Hindi dito natapos ang bangungot niya. Isang beses, habang sila ay nasa sala, may makukunan ang CCTV nila na sobrang tumakot sa kanya. Yun. Legit yan. Walang tali yan. Saka parang talaga namang no? Walang tao. You can see the bowl falling off from the shelf. Parang But parang may tumulak dito. Parang may lumabas. Na nagtulak. Parang may kamay. that's not the only crazy part. If you look closely, just right before the bowl fell, Meron talaga ayun tinuturo nga niya dito, ito. Parang nagtulak Pero pader yun makikita mo ang paglabas ng puting kamay sa likod nito na parang tinulak ang bowl. So, Sabi what na is it? Bukod doon, may kakaiba pang nangyari. Nakita mo ba? Matapos mahulog ng bowl, may lumabas na figura ng baby ang sumilip mula sa couch sa likod ng crib and Putak, inilabutan ako. Hindi ba yung anak niya? Grabe, ayun ang mukha ito yung mata Kita talaga Grabe, kinilabutan ako dun started looking around. It's pale in color at may pagka-transparent ito. According to Pero may mata Dakota, that's not her baby and she called that thing Holy shit! Yun ang malupit.
Wala talagang baby, pero yung aso, kalmado lang eh. A demon baby. And you look at this video, and it is a demon baby. It disguised itself as a baby. Demon baby. It didn't sit up. It came out of the couch, looked over, looked at the bowl, looked over, and I don't know if it was looking at my dog or us, who's in the room, like right behind the dog, and then looked back at the bowl and then looked back at us. Ano kaya ang Bagay, hindi niya gagawin yun eh. Hindi nila gagawin para makontent lang. Tapos maglalagay ng baby doon. Hirap naman siguro turuan ng bata na sabay, di ba? Na biglang aahon yung ulo. Nandun pa yung aso. Dapat lalaroin na aso yun eh. Yung bata, kung sakaling may bata talaga roon. Tapos sabay pa siya pagbagsak noon ng babasagin na yun. Biglang labas yung ulo eh. Kung scripted to, napakagaling. Bata pa lang. entity na to na nanggugulo sa kanila? Until now, she's still searching for answers. Is it simply just a ghost of a child? Or is it something more sinister? Ikaw Yun, na ang May bahalang mumu. humusga. Living Room. This video is posted by Mercy to help her friend Karina sa weird stuff na nangyari sa bahay nila. Ito ay kuha ng CCTV sa kanilang sala. Friend sent me this over this weekend. It's the middle of the night. It's in her living room. I don't know what to think. So there's a shadow in the corner. Her TV is auto set to turn off, so nothing paranormal with it. Kaya maganda may CCTV, kaya CCTV namin dito sa bay, chinecheck ko rin minsan baka may makot na, di ba, spirit o ano pa man. Pero lagi siya naka-red alert, ewan ko ba? O dahil sa ulan siguro. This is what's weird. Who was that? What was that? Sa video, makikita mo ang isang madilim na anino ang nakaupo sa couch nila and it slowly glides off the camera frame. Pwede, ano? Black, tas biglang umalis. Pagkatapos nito, nang mamatay ang TV, may nakatayong unknown figure ang bigla na lang lumabas sa harapan nito. Meron yan. Mabilis ang pangyayari. Lumabas ang entity na to just a few frames sa video at mabilis din itong nawala. At Hindi kaya mga ano na yun? Mga blurred na ganun. Pero CCTV talaga marami talagang ano eh. Maraming posibilidad talaga na maraming makuha sila eh. Na mga kakaibang elemento, mga spirit. ang mas nakakapagtaka, naharangan nito ang ilaw na nanggagaling sa nightlight. So whatever that is, it has a dark solid body, kaya naharangan at na-distort nito ang ilaw. It somehow manifested itself and suddenly, it just vanished into thin. Oo nga, no? Ito eh. Ito yung ulo, parang nakatalikod. Parang nakayuko na ganun, tapos nakatalikod siya eh. O pwede. Black Lady kaya yun. There's just someone there. Just appears. Nobody in this house that looks like that. And if someone broke in, you would have seen it. It's just, it appears and then it disappears. What do you think? It's for you to find out. Pwede, no? Maganda. Na maglagay talaga kayo ng CCTV tapos minsan paglaruan nyo, check nyo lang lagi. Di ba? Kasi may nakikita eh. The Project. Kinailangan ni Juvie na magpahating gabi sa eskwelahan nila para tapusin ang kanyang project. Siya lang ang naiwang mag-isa sa Fine Arts Building sa Francis Marion University. He was given access to the building so he could stay late to finish the project until he realized he's not really alone. Habang busy siya sa ginagawa niya, ito ang nangyari. Yan. May nagsalita. Focused siya sa project niya and he was just minding his own business nang marinig niya ang faint female voice sa likod na sinabing, "Help." Oo nga, no? Kahit na Lakas, ano? Siguro may pinatay dyan. mahina ang boses, O baka naman may naipit na nagpapagawa. pakiramdam niya ay nasa loob lang din ng kwarto ang pinanggagalingan nito. From the way he looks,
He was just terrified. Spooked and all, hindi na nga niya nagawang tapusin ang project niya. After that encounter, nagmadali na siyang umalis sa building. From Kaya lang parang hindi siya ganun takot. a door. Isang gabi, naglilinis si Hunter sa kanyang kusina pagkatapos niyang kumain ng hapunan. It was just an ordinary night, but the events that follow would leave him shocked and speechless. It's already 10 p.m., so he decided to go to bed, and that's when he noticed something strange. There's a guy with a hat standing just outside his Yun, okay, magnanakaw. front door. Irritated and annoyed, he rushed outside to confront the man, and this is what happened. Kung walang cut to, totoo to. Kasi may hirapan siya tumakbo agad eh. O tumalon sa gilid. Tawagin mo! In the actual hell. There's literally Medyo may delay yung pagbukas eh. Tapos hindi kagad pinakita yung kanan. Habang Scripted. naglalakad siya papunta sa front door, makikita Panoorin niyo mo mabuti. ang anino na andun pa. Pero pagbukas niya ng pinto, ang taong nagka-cast ng shadow ay bigla na lang nawala. Malinaw ang anino at nakatayo lang sa harapan ng bahay niya ng matagal. Ngunit paglabas niya ng bahay, wala ka ding makikita na naglalakad sa daan. Ayon sa kanya, Di ba, hindi niya gano'n pinakita yung sa kanan, di ba, yung sagad, sapat sinagad. Oo. Para sa experience ko, sa dami ko nakita na spirit, wala pa ako nakita yata ang anino. Siguro, yung minsan may dadaan na parang anino. Siguro akala lang natin anino, pero yun talaga, yung figura yun, na black. Kasi meron talaga na black. O pag yung sa mga naka-experience na meron kayong nakikita na black. Merong black na figurang tao, mabilis yun. Minsan lumulundag, yan. May mga ganun na experience na ako. Yan, sa may mga experience yan, i-comment nyo at alam ko na experience nyo yan. Pero sa experience ko bilang matagal na nakita, wala pa akong nakitang multo yata na may anino. Kaya kung meron man sa sa mga CCTV na nakikita nyo, na pinapakita, tas unang-unang titignan nyo kung may anino. Yun ang unang-unang titignan. Pero yung mga ganun na medyo blurred na dumadaan, yun po pwede yun. Pero yung makikita nyo na parang buong medyo parang dinikit lang siguro yun o scripted. ang bahay niya ay 160 years old na. At sa tapat ng bahay niya ay forensic center kung saan ginagawa ang autopsy. Sa tingin nyo, may kinalaman to sa nakita niyang anino? The next day, tinignan niya kung may nakuha ang mga CCTV niya na nakakalat sa harapan ng bahay niya, pero wala naman siyang nakita. Ang tanong ng ibang nakapanood, Siguro kung pinakita niyo yung gabi at si oras, madali na kasing siguro, ang sabi ko nga, minsan nagtatanong yung anak ko, ang sabi ko nga, tingnan mo muna yung content niya, baka mamaya, horror. Yun, maaari na gumawa siya ng, di ba, na scripted na horror. Pero para sa akin, ito scripted. sa kanya, bakit niya binuksan ang pinto? Ito ang sagot niya. For starters, so many of you came after me for opening the door, and here's my reason why, okay? We live in downtown Memphis, which means Kagaya nun, bakit niya daw binuksan? Pero dapat, ang sagot niya roon, ang dapat, nag-una niyang ginawa is, kinuusap niya muna, o tinanong niya muna, di ba, who's there? Di ba, ganun. Paano kung magnanakaw yun? Di ba? Sinaksak na lang siya bigla. we're Sus used to me. having a homeless population. Usually when it rains, we will have homeless people walk up on the porch, and it is sad, but we do have to ask them to leave because we're on a private property. I was perplexed in the video because I thought, I didn't pay attention to the light passing through the shadow. I was like, it's not raining, why is someone on my front porch?
dapat tinintay niya muna. O, tanong niya, sino nandyan? Dapat ganun niya muna. Tapos, pag sumagot, ako to pare, yung, pwede mo buksan, pero yung mga ganun, kung magnanakaw yun, patay ka na. Been in that situation multiple times and I just didn't think anything about it. 2 taon na siyang nakatira sa bahay at ito ang unang beses na may ganitong nangyari. Siya ay skeptic sa paranormal, so he tried to debunk the shadow. However, he could not find any explanation why or how it happened. Ano sa tingin nyo ang nakita niya? Ikaw na ang bahalang magpasya. Sa akin, scripted. The Chopper. Chopper. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong isara palagi ang kotse mo. Si Julio ay isang executive driver sa isang kumpanya. Isang gabi, siya ay inutusan sunduin ng isang babae sa Calamanda, Mexico. Pinuntahan niya ang lugar. Lagpas 3:00 na ng madaling araw at mag-isa siyang naghihintay sa madilim na daan. Dito, mangyayari ang hindi niya inaasahan. Isang bagay na talagang susubok sa kanyang tapang. Escuché que alguien quería abrir la puerta. Estoy esperando a un usuario, a una señorita que va a entrar a trabajar ahorita en la madrugada. Entonces, como no dedicamos al servicio ejecutivo, pues los tenemos que esperar. Sarap pakinggan ang salita nila, no? No hay nadie. Di Espanyol eh? Estoy checando por los retrovisores y pues no hay nadie. Igual en la de abajo, en la de mi lado. Ah, no mames, qué pedo. Y de repente, cuando me levanté, escuché cómo se estaba moviendo la chapa de afuera, como si quisieran abrir el carro. Y no había nadie. Y yo, qué raro, qué extraño. Y bueno, fue parte de mi susto ahorita. Miren cómo se mueve la chapa. ¿Ya vieron? No hay nadie. Miren cómo se Ay, bumukas. Pagawa mo kasi. mueve la chapa. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sa labas ng kotse, madidinig mo ang Kakagulat paggalawang naman. door handle na parang may nagbubukas nito. Pero nang itinutok niya ang camera sa side mirror, wala ka namang ibang tao makikita doon. Ah, may nagbubukas pala. Akala ko binubuksan niya kasi yung tunog parang nagbubukas sa loob eh. Di ba? Scripted? Tanging siya lang ang nag-iisa sa daan. Pinagpatuloy niya ang kanyang paghihintay at dire-diretso pa din ang hindi nakikitang nilalang sa pagbukas ng kanyang kotse. Sa takot at nerbiyos niya, napadasal na lang siya. Ito ang kanyang nakita. Dios Padre, te pedimos de todo corazón por todas las almas que están penando, que estén contigo. Miren. Ah, su mecha. No más. Nagalaw. Bueno, en el nombre de Dios, yo escucho algo medio extraño. Se vio por ahí algo que se movió. Nakita mo ba yun? Nang muli Wala akong nakita. niyang itutok ang camera sa side mirror niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang itim Anong na meron? anino ang mabilis na nagtago sa likod ng sasakyan nang mapansin ito na nakita siya ni Julio. Naniniwala siya na hindi tao ang may gawa nito, kung hindi isang nilalang ng kadiliman. Isa sa mga viewers niya ang nagpadala ng screenshot sa nakita nila. Wow. Kita, no? Ano yun? Sa Sabay likod ba yun? ng kotse niya, isang nakakatakot na imahe ng mukha ang nakasilip sa kanya. Sa kaba niya, hindi na niya sinunod ang utos sa kanya at umalis na siya sa lugar. Kung ikaw Yun dapat, umalis ka kaagad. Pwede. si Julio, ano ang gagawin mo? Kung ako, alis na kaagad ako dyan. Patuloy mo pa ba ang paghihintay kahit na may nagpaparamdam na sa'yo? Headless Lady. Isang babae ang naglalakad sa kalsada nang bigla na lang mangyari ang isang sakuna. Ayun, no? Bilis. Ayun, nawala ko ng pwede.
Ayun. Pilipinas to, may jeep eh. Isang jeep na mabilis ang takbo at hindi na kontrol ng driver ang andar nito. Unfortunately, nang dahil sa kapabayaan ng driver ng jeep, nasagasaan ang dalaga na naging sanhi ng agkarang pagkawala nito. Pero bago nangyari ang sakuna, nakunan pa ang babae na naglalakad sa kalsada. Ngunit may kakaibang nangyayari dito. Senyales na ba to na may masamang mangyayari sa kanya? Ano nangyari? Pilipinas nga, Tagalog. Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya slip yan. Diyan na mag-uumpisa mawala yung ulo. Ayun. Oh? Ayun, glitch doon. Masira yung CCTV natin. Oo nga, no? Nawawala yung ulo, no? Mga Pilipino talaga magagaling yan sa mga pamanihin eh. Pagaganyan talaga. Sa bagay, ang CCTV kasi wala naman kasi nakamonitor dyan eh. For recording lang naman eh. O depende rin sa lugar. O at saka siguro kahit na makita ko yan kung nagbabantay CCTV, paano ko sasabihin sa kanya, uy, mamatay ka na. Di ba? Hindi ko yata kayang sabihin yun. Siguro nga, senyales. Senyales talaga. Yan, ang Pilipino na iniwala dyan sa mga senyales. Kasi kay Sanchez yung CCTV. Walang ulo. Grabe, ano? Kasi kung mag-ano siya, mawawala dapat lahat eh. Galing. Bakit ganyan? Oo, tsaka parang Habang nagpe-paint na siya. naglalakad ang babae, may mga pagkakataon na nawawala ang ulo nito. May kasabihan tayo dito sa Pilipinas na kapag may Yan, totoo yan. nakita kang tao na walang ulo, Tapikin mo. ay masamang mangyayari dito. Ganito Yan, pagka nakita kayo rito sa Pilipinas o kasama niyo na walang ulo, batiin niyo agad o tapikin niyo. O kaya man, hindi naman pwedeng batukan eh, no? Nakita mo nga walang ulo eh. Tapikin niyo na lang dito. ang nakita nila sa CCTV. Hindi natin alam kung glitch lang sa camera ang nangyari o pangitain na to sa mga susunod na magaganap. Ilang Ako naniniwala ko dyan, pangitain niya. sandali lang nang makita ang babae sa camera, nangyari na nga ang hindi maganda. Ayun o, bilis. Ayun, nawala ng premyo. Ayun. Kaya lumilalim. Hindi talaga makakaligtas. Bag Grabe ano, parang ano, alam mo yung Final Destination. Napanood yun na ba yun? Ganda nun eh. Parang siya lang yung nirumbo ng jeep. Di ba? Sa dami ng tao, sa dami Yapang nakatakbo ang babae pero sa kasamaang palad, inabutan pa din siya ng rumaragasang jeep. Pumailalim siya sa sasakyan at nagkaroon siya ng malaking pinsala. Dahil dito, hindi na siya nakaligtas pa. Coincidence? Naniniwala ba kayo sa kasabihan na to? Ano Ako, naniniwala ako sa kasabihan. sa tingin nyo ang nangyari? Senyales na nga ba o nagkataon lang na may glitch sa camera? Kayo na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga Yun, naniniwala ako doon. Pagka oras mo na, hindi na mapipigil yun. At sana wag muna maging oras natin dahil marami pa tayong gagawin. At marami pa tayong misyon dito sa mundo. Yun. At lagi tayong mag-pray para sa mga bagay na gusto pa natin ma-achieve sa buhay at gusto pa natin mangyari. At siyempre, para rin sa ating pamilya. Yun. Ako naniniwala ko doon. Kaya pag meron kayong kakilala o kasamahan na nakita nyo mismo, tapikin nyo lang. Tapikin nyo, batiin nyo lang. Siyempre. Wala nga ulo, hindi naman pwede batukan. Kasi wala nga ulo. Di ba? Maraming salamat. Guys, sa uulitin, ingat kayo mga chong.